Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Conqueror, isang pag-aaral mula sa Biblia. Ang Elohim bilang mga Diyos sa Lumang Tipan. Ang salitang Hebreo na Elohim ang nasa likuran ng salitang Diyos sa Lumang Tipan. May ilang pagkakataon na maramihan ang anyo ng salitang ito, na tila nagpapahiwatig ng politeísmo o paniniwala sa maraming Diyos. Dahil dito, madalas na binabago ng makabagong mga salin sa Ingles ang mga pagtukoy sa maramihang anyo ng Elohim sa tekstong Hebreo. Halimbawa, isinasalin ng NASB ang ikalawang Elohim sa Awit Kapitulo 82 versikulo 1 bilang, mga pinuno, rulers. Ang ibang salin, na mas tapat sa orihinal na Hebreo, ay pinipiling gamitin ang, mga Diyos, o, mga makalangit na nilalang. Gayunpaman, ang paggamit na ito ay hindi nagpapahiwatig ng politeísmo. May iba't ibang nilalang na tinatawag na Elohim sa Lumang Tipan. Ang pagsasaalang-alang sa pagkakaibang ito ay nagbibigay linaw sa kung paano dapat unawain ang katawagan. Tinutukoy ng tekstong Hebreo ng Lumang Tipan ang mga sumusunod bilang Elohim, si Yahweh, ang Diyos ng Israel, mahigit sa 1,000 beses, ang mga kasapi ng makalangit na kapulungan ni Yahweh, Awit Kapitulo 82, ang mga Diyos ng mga banyaga, Unang Hari Kapitulo 11 versikulo 33, mga demonyo, tingnan ang ulat sa Dut 32:17, mga espiritu ng mga yumao na, isang Psalm 28:13, at mga anghel, tingnan ang ulat sa Gen 35:7. Ang iba't ibang gamit na ito ay nagpapakita na ang salita ay hindi dapat iugnay sa iisang tiyak na katangian, ang Elohim ay hindi kasing kahulugan ng Diyos. Inilalaan natin ang salitang Ingles na God para sa Diyos ng Israel at sa kanyang mga katangian. Sa kabila ng paggamit nila ng Elohim, hindi itinutumbas ng mga sumulat ng kasulatan si Yahweh sa mga demonyo, anghel, mga espiritu ng yumao, mga Diyos ng mga bansa, o maging sa mga kasapi ng kanyang sariling kapulungan. Si Yahweh ay natatangi at higit sa lahat ng mga nilalang na ito, ngunit ang parehong katawagan ay maaaring gamitin para tukuyin silang lahat. Ang lahat ng tinatawag na Elohim sa Bibliang Hebreo ay may iisang katangian, silang lahat ay nananahan sa daigdig na hindi tao. Sa kalikasan, ang Elohim ay hindi bahagi ng daigdig ng sangkatauhan, ang daigdig ng karaniwang katawan. Ang Elohim, bilang isang katawagan, ay nagpapahiwatig ng tirahan, hindi ng mga katangian, tinutukoy nito ang wastong sakop o daigdig ng nilalang na inilalarawan nito. Si Yahweh, ang mga nakabababang Diyos ng kanyang kapulungan, mga anghel, mga demonyo, at mga espiritu ng yumao ay nananahan sa daigdig na espiritual. Maaari silang tumawid patungo sa daigdig ng mga tao, gaya ng ipinapalam sa atin ng Biblia, at may ilang tao na maaaring madala sa daigdig na hindi tao, hal, mga propeta, Enoch. Ngunit ang wastong kalagayan ng bawat isa ay dalawang magkahiwalay at magkaibang lugar. Sa loob ng daigdig na espiritual, tulad ng sa daigdig ng mga tao, ang mga nilalang ay pinagkakaiba ayon sa ranggo at kapangyarihan. Si Yahweh ay isang Elohim, ngunit walang ibang Elohim na si Yahweh. Ito ang pinaniniwalaan ng mga matuwid na Israelita tungkol kay Yahweh. Hindi siya isa lamang sa mga kapantay, siya ay natatangi. Ang paniniwalang si Yahweh ay ganap at walang hanggang natatangi, na walang katulad niya, ay hindi sinasalungat ng maramihang anyo ng Elohim sa Lumang Tipan. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.